Bigyan ko muna kayo ng background, no? Ang adolescent, yung pag binatangad na dalaga ay nasa age na teenager kasi mula 10 hanggang siyempre hanggang 19. So from grade 5 hanggang college, yan po ang age ng adolescent. Marami po mga pagbabago na nangyayari dyan. Yan po ang isa sa pinakamahirap o critical na kalagayan ng paglago ng ating mga anak. So yung mga nakaraan, napag-usapan natin yung one-on-one time, napakahalaga po naman. Kung ginagawa na po natin yun, maganda. Kasi yung ating closeness sa mga anak natin, nag-develop na develop. Ayun, itong stage na to medyo matindi ho yung pagkikipag-deal natin. Pero alam ko na kaya-kaya naman po natin naharapin yan kasi dumaan naman tayo sa stage na ganyan. Alam natin kung ano yung naging ugali natin. Ang gusto lang na malaman ng bawat isa, makarelate tayo sa nagiging behavior ng ating mga anak na nagdadalaga ng bibinata. Ganito, kung hihingi ng tulong, yung tauhan dito si Clarice, yung manahing tauhan si Clarice, siya yung teenager, yan siya yung ating pag-uusapan. Si Clarice po ay nakaranas ng teenage pregnancy. Humihingi ngayon ng tulong sa kanyang magulang dahil yung anak niya nagkaroon ng sakit na dengue. Yan, ganun po ang umpisa noon. Siyempre, paano niya i-deliver kayo ang magulang? So meron din magulang dito na mag-explain noon. Paano mo siya hanapin? May nagsabi kanina, sampalin mo. Kita na rin po. Nakita na rin po kami dyan. So focus lang muna tayo sa kwento. Ano yung ginawa ng nanay nung humingi ng tulong yung anak. Okay, so tinatawagan ko po yung ating mga karakter. Dito na po kayo sa harap. Dalawa ko dito ah. Sandali! Hello ka muna! Hello! Dali! Inay, wala po pera. Ano ba naman niya? Dahil kasi bago pa mag-kasi siya. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Nag-ocho-ocho ka na dyan. Sige. Kanyari, nag-ocho-ocho na siya. Ako na rin, sir. Ilay ba na po yung biyage? Tutulungan ko na po kayo sa mga gastos. Nagsisimula talaga ang pagbubog sa bata pa. So, kung makikita natin doon, sa umpisa pa lang, na ibigay na kaagad kay Clarissa, doon sa 3 years old pa lang siya, doon nagsimula yun na kinakitaan na may talent naman talaga sumayaw. Kitang-kita pa doon yung kanyang napakaisi na short. Tapos kita-kita yung mga suot. Siyempre, cute na cute tayo doon sa mga anak natin. So, ang tuwa yung tatay, sinasabayan nila ng pagsayaw. Hanggang sa nag-abroad na yung tatay, nasa Saudi. Siyempre, nung mga time na yun, kahit pa paano, medyo malaki. Mapara pa masyado yung ating mga gastusin at may mga savings. Hanggang sa lumaki yung bata na nasusunod kung ano gusto nila na hilingin at ibigay ng magulang. Hanggang sa nag-high school kasi simula ng grade 5 yan 10 years old pataas yung adolescent period na ibibigay yung gusto kay Clarice. Hanggang sa nag-high school, wala yung kanyang tatay, na ibigay yung laptop, yung cellphone, nagkaroon ng kabarkada, si nanay nagka-laptop din, nahilig din sa mga social media, pati sa labas. Sa madaling sabi, nagkanya-kanya silang resto na hindi na namumonitor ng nanay yung kanyang mga anak kasi pare-pareho silang busy. Yan. Doon pa lang nakita na natin kagad yung nawala yung one-on-one time na pinag-aralan natin noong nakaraan. Nawala yun. At nagkanya-kanya sila. So hanggang sa napabarkada si Clarice, napabarkada siya, nagkataon na siyempre may pera siya,
meron siya nakabarkada dito na cowboy. At mahilig, may bisyo. Ang una, para tinutulungan niya yung mga, siyempre, marami siyang pera, binibigyan niya yung mga kabarkada niya. Hanggang sa, siyempre, una-una, sigarilyo, alak, hanggang sa naging drugs. Yan. Nang nalaman ng nanay yun, nilikpitan si Clarissa. Parang sinabi na huwag tayo magkikita, pero nagkikita pa rin sila sa labas. Patago na lang. Kaya so ano nangyayari, nagkaroon din siya ng boyfriend. Inantayan din ng nanay. Pero ito si Clarice tumatakas. Hindi nila alam yun. Hanggang yun na ang nangyari, mayroon nang nangyari talaga. Kaya so kahulihan, ito na ang nangyari. Yung tatay niya ay bumalik na galing Saudi at natuklasan niya yung kanyang isang uniko igo na lalaki ay naglalaglag din. Eh ayaw na siguro pangarap ng tatay na maging sundalo yung anak, baka nilulog niya pa. Sirena pala. Eh lalo nagalit. Eh natake ngayon. So nawala yung kanilang income na malaki. Yan. So nagka-problema si Clarice, nabuntis, hanggang sa yun na nga yung ating unang settings na humingi na ng tulong kay nanay kasi yung anak niya ay may sakit na dengue. So adulo na yung sisihan. Taman kasi. Yan. At iniwan ng boyfriend si Clarice. So naging single parent siya ngayon. So mag-isa niya ngayon inabalikan. Ngayon, doon sa istorya, kung si Aldrin, kasi 2 taon na agwat 14 years old si Aldrin, nasa 16 years old lang si Clarice. Paano niya bubuhay ang 16 years old, mahihirapan pa siya magtrabaho. Asa siya ngayon sa nanay. So ang ginawa ng nanay, para siyempre, ako niya yun, nangutang sa 5-6. So biglang sumipot, ito si Aldrin nagsasabi na tumutulong naman ako sa parlor. Eh Dennis, tutulungan ko po kayo. Sa mga kailangan doon sa aking pamangkin. Yan. So, sa inyo, maaaring meron kayong mga karanasan na iba. Ang pinakauna lang na nakita natin dito, yung relasyon sa umpisa pa lang. Medyo na-fail at nagkaroon sila ng kanya-kanyang pinagkakabisihan. Yan. So, pangalawa, dapat natin maunawaan na pagsabi po ng adolescent, yung 10 years pataas, nakakaroon ng mga pagbabago sa physical na katawan, siyempre ng babae, ng lalaki, nagkakaroon sila ng mga pagbabago physical, may mga dalaw na sa mga babae. Nakikita natin yun, mga pinagdaanan naman natin lahat yun. Ang pinakamatindi ho dito, yung kanilang, yung tinatawag na cognitive na development, yung kanilang pag-iisip, nag-iiba. Pag binabawalan mo sila, nagre-reasoning na sila, marunong na silang sumagot, aba, sumasagot ka na. Ganun ang mga natin. Dapat unawain natin yung mga pagbabago na yan, talagang sasagot sila. Yan yung stage na magre-rebelde sila. Dalawang bagay ang nandiyan dyan sa adolescent, yung magiging rebelde sila at sexual awakening, yung pagkakaroon nila ng bilang tao, siyempre, nagkakaroon ng ganon. So, papasok po dito yung sexual education na dapat yung mga anak natin na mga dumadaan sa ganyang stage, maipangunan sa kanila yung tamang pagpakontak na dapat ginagawa yan kapag mag-asawa na. So, dapat na nagiging aware sila sa magiging epekto noon. Kung ano ang mangyayari sa iyo, anak, masasabihan dapat yung hindi naman pambulya, kundi na pag-uusapan lang. Ang technique na ginagawa namin dyan, nagsasayos kami ng example ng ibang tao. Alam mo anak, may ikwento ako sa iyo, mayroon akong kaibigan na yung kanyang anak ay ganito nangyari. Na napaaga, sana huwag naman sana mangyari sa iyo kasi hirap sila ngayon. Kasi problema talaga yan kapag nangyari na. So, ngayon nangyari na, paano mo siya harapin? Ang una na ginagawa dyan ay pagsisisihan, turuan. Inadyan na yan eh. So dalawa, may sakit pa yung kanyang anak. Nasa peligro, may dengue nga. So kinakailangan ng aksyon. So siyempre, kung ano naiisip mong paraan na madali, gano'n na gagawin mo. Kapit siya sa 5-6. So gano'n. So
kalagayan nila na magpabarkada ba ito? Kapag ito magpabarkada, wala sa kontrol natin, di ba? So, papaano mo sila haharapin? Pagdating sa bahay, dapat pinakausap nyo. Pangalawa na nakita dito, may nakita rin kasi si Clarice ng dahilan para mag-rebelde siya, para sagot-sagutin siya. Yan. At ang nakita lang ng nanay dito, wala siyang mali kasi ibinibigay naman niya kung ano pa mga kailangan ni Clarice. Pagka may meeting naman sa school, ma-attend naman ako. Pero nagsumbak pa rin si Clarice. Eh, kayo na ito natin eh, nandun na kayo lagi sa labas eh. Nasa parlor kayo palagi. O, nagkaroon pa siya ng dahilan para sisihin yung kanyang nanay. So, ganun ang kanilang pag-isip. Talagang marunong na sila dumipensa. Marunong na sila mga tuwiran. Pero alam natin na makapahamak sila kapag nagtuloy sa kanilang maling ginagawa. Okay? So, yun lang yung dapat makita natin. Ang pinakahuli na gusto kong ipaalam sa inyo, doon sa Efeso 6, mga Bible naman kayo, basahin ka na lang sa bahay. Efeso 6, chapter 1 to 4. chapter 6, 1 hanggang 4. Yan. Sige, para ano yung Bible. Tandaan nyo na lang dyan, magpaliwanag ko sa inyo. Meron bang mabilis na pasay dyan? 238 page. Ikaw. Sige nga, pakibasa po lang nakakita kagad. Sige ate, kayo po kayo. Pakinggan nyo po ito doon sa mga nag-aaral pa sa Bible. Oo, sige yan. Hanggang yan, hanggang baba. Makinig po, okay? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na panako. Malaga at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong puyo sa pagtitagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Okay, so, kung titingnan po natin yan, sa inyo lang kayo sa bahay, kita po natin dyan yung itinuturo ng Panginoon para hindi mangyari sa atin yung mga ganyan. Ito yung parte ng mga anak. Ito yung parte ng mga anak, ito yung parte ng mga magulang. So, ano yung parte ng mga anak? Mga anak, sundin ninyo yung mga magulang. Alang-alang sa Panginoon. Ano ba mangyayari sa inyo kapag sinunod ninyo kami, mga magulang kami? Ganun ninyo yung mga anak nyo. Magulang kami, ito yung sabi ng Diyos. Sundin daw ninyo kami. Ano ba ang mapapala ninyo kapag sumunod kami? Sabi dito, gaganda ang inyong buhay, hahaba pa. Gumanda ba ang buhay ni Clarice? Hindi. Baka hindi niya sinusunod yung kanyang magulang. Yan. So yun ang parte ng mga anak. Kaya, ang gagawin ko natin mga nanay, sikatin niyo na sumunod sa inyo yung mga anak niyo habang bata pa para masanay. Kasi pagpapalain sila kapag sumusunod sila sa inyo. Kapag hindi sumunod sa inyo yung mga anak niyo, kahit na mga with honors pa yung mga yan, kahit with high honor sila, kung hindi man sila marunong sumunod sa inyo, wala yan. Kinakailangan marunong sila sumunod sa inyo kasi yan ang sinasabi ng Bible. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang. Anong dahilan? Para gumanda ang inyong buhay, umama ang inyong buhay. So magandang ano yun, payapa yun, ang ayos. Yan ang pangin nila. Gaganunin mo yung anak ninyo. Kinakailangan mo sumunod sa akin. Gusto mo bang gumanda ang buhay mo? Gusto mo bang humaba ang buhay mo? Kinakailangan nyo ako sundin. Pag nawala na kami, wala na kayong susundin. Para gumanda ang buhay yung mga anak namin, nakikiusap kami sa inyo, sundin nyo kami. Ganon nyo lang. So ano naman ang gagawin ng magulang? Doon sa verse 4, sabi niya, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik ang inyong mga anak. Dapat malaman po natin, kailan ba nagre-rebelde yung mga anak natin? Lalo na pag teenager na sila. Nagre-rebelde po sila. Unang-una kapag hindi na sunod yung gusto nila. Kapag pinawalan nyo, kapag lagi nyo silang pinokontra, kapag lagi nyo silang kinukulong,
Ayaw nila ng kinukulong. Kanya naman tayo dati, nung teenager pa tayo eh. Ayaw nila ng palaging minamaluhan. Ako na lang palagi. Siya naman. Ako na nagugas ng plato kanina. Ganon. Kahit maliit na bagay, magkukontra sila. Ganon na ano. Intindihin po natin yan. So para walang rebelde na mangyayari, huwag niyo sila munang kukontrahin. Kausapin lang sila na maayos. Paano ang pagkausap dyan? Ang sabi dyan, palakihin sila sa aral ng Panginoon. Yan. Paano sila tuturuan yan? Ang encouragement ko sa inyo, para matulungan kayong mga magulang sa aral ng Panginoon, dalhin nyo sila sa church. Ngayon, kung hindi nyo dadalhin, maturuan nyo sila ng Bible. Ganun ang gawin nyo. Pero para matulungan kayo, isama nyo sila sa simbahan. Kasi yun lang ang paraan para hindi sila makipagsing. Gamitin ninyo ang salita ng Diyos para sa kanila. Tama? Okay, sige, pray na tayo. Yun lang. Panginoon, medyo maselan po mga Panginoon yung pagdidil sa mga teenager, sa mga anak natin na nagdadalaga ng didinata. Salamat po Panginoon na kayo ay nagtuturo sa amin upang kami ay mabuhay na mapayapa kasama ng aming mga anak. Kaya hinihiling po namin, bigyan niyo po kami ng kaalaman, karunungan, para yung mga anak namin ay hindi po magbumagsik, hindi sila magrebelde at mapariwara. At alam naman po namin, Panginoon, ng susi ng pagpapala kapag ang mga batang ito ay sumunod sa amin. Turuan mo po kami na may paliwanag sa kanila na kinakailangan nilang sumunod sa amin dahil yun ang sinabi ko bilang mga magulang, kinakailangan susunod sa amin ang aming mga anak alang-alang sa iyo, Panginoon. Kaya, nawa, dalangin po namin na maituro namin sa kanila yung aral na galing sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagtitipon namin, sa iyong pagpapuri, sa pangalan ni Jesus. Amen.